Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita po ng Panginoon. At ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 7:1 hanggang 3. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. So, babasahin ko naman po sa wikang Tagalog sa NIV translation. Sabi po doon, ah, My son, keep my words and store up my commands within you. Keep my commands and you will live. Guard my teaching as the apple of your eye. Bind them on your fingers. Write them on the tablet of your heart. So, ayun po yung sabi. So, ang topic po natin ay teaching the next generation. Teaching the next generation. The context is about the father and son relationship, no? O passing to the next generation. So, pagpapasa po ng sa susunod na generation yung pagtuturo po dito. So, ang ating gagawin po ngayon ay hihimay-himayin po natin ang ating talata na pag-aaralan po natin ngayong umagang ito. So, ito po yung una. Number 1 po. Sabi ron, keep my words, store up my commands. Sabi niya, keep my words and store up my commands. Sabi nga po doon, di ba? My son, keep my words and store up my commands within you. So, yung keep words, ba, hindi mo lang siya papakinggan, no, o yung turo, hindi mo lang papakinggan yung turo, pero sinasabi po rito, panghawakan mo yung mga sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Sabihin, iti-treasure mo, papahalagahan mo ito, at magiging gabay mo ito sa buhay mo. Ganito yung magiging gabay ito sa bawat buhay natin. So sabi doon, keep my words. Hindi lang, ulitin ko, hindi lang ito papakinggan po ng ating dalawang tenga, pero ang gagawin po natin, pangahawakan po natin, pahahalagahan natin, at magiging gabay natin ito sa ating buhay, no? Lalong-lalo na kung tayo po ay mga Kristiyano, magiging gabay po natin ito sa araw-araw. Kaya importante po yung pag-aaral po at pag-a-apply ng salita po ng Panginoon at pagbabahagi din po ng salita po ng Panginoon. And sabi niya, store up means tinitreasure mo at pinapahalagan mo yung mga bagay, di ba? Yung mga bagay na meron ka. Ang ibig sabihin, yung wisdom na binibigay pala sa atin ni Lord, no, binibigyan niya pala tayo ng ability, no, para i-gather lahat ng mga resources natin para magamit ito kung kinakailangan po natin. Di ba? Kaya nga i-store up. Kung meron kang word of God sa iyong buhay, i-store up mo ito. Means, pahalagahan mo ito. At mangyayari niyan, i-gather mo ito para kung kinakailangan po, magamit po natin ito. Lahat po ng mga natutunan pala natin, meaning, no, lahat pala yan, ay, tawag doon, magagamit po natin, no, para sa personal nating pamumuhay. Sabi niya, keep my words and store up my commands within you. So, pangalawa, verse 2, sabi doon, keep my commands and you will live. And guard my teaching as the apple of your eye. In the ancient times, pag sinabing apple of your eye, sabihin, the most precious and valuable and most protected part of the body. No? Yung sinasabi po dyan. So, sabi rito, yung pagsunod sa utos ng Diyos, sabi niya, you will live. Hindi lang physical ka mamumuhay at lalago, kundi sa spiritual din. Kaya nga bantayan po natin talaga at mahalagaan ng salita ng Diyos. Sabi nga, keep my commands. Yung sinasabi nga natin kanina, keep my words, keep, guard, sabi niya, guard my teaching as the apple of your eyes. Nababantayan mo talaga yung bawat turo. So talagang titignan mo, sinasabi ba ito ng salita ni God o hindi? Nabubuhay pa ba ako sa salita ni Lord o hindi na? So keep my commands and you will live. Good, guard my teaching as the apple of your eyes. Importante talaga yung pagsunod po at pagbabantay po talaga at pagpapahalaga nito sa buhay po natin. Kaya importante po,
everyday nag-aaral po tayo, nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos para po lagi po tayo mapaalalahanan at maging gabay po natin sa bawat araw na dumadating sa ating buhay. Kaya importante po na meron po tayong salita po ng Panginoon. So verse 3, sabi ng bind them on your fingers, write them on the tablet of your hearts. Sabi nga doon, di ba? Write them on the tablet of your heart. Bind them on your fingers. Write them on the tablet of your heart. Means, sinasabi po dito is, dapat visible reminder to keep God's words with you throughout your day. Kailangan talaga may visible reminder ka para maalala mo palagi yung Word of God. Pwede mong nilay-nilay, pwedeng meron ka sa cellphone, meron kang actually marami ng apps ngayon na ginagamit para nagno-notif yung Word of God or meron kang noon card no? Meron mga card na nandun nakasulat yung verses tapos i-memorize mo, no? Meron kang memorization. Sorry. Meron kang memorization, di ba? So, bind them on your fingers. So, write them the tablet of your hearts. So, dati, sinusulat talaga yan ini-engrave talaga yan sa bato para palaging maalala. Pero sinasabi dito ng Bible na you no longer engraved in that stone. Di ba? Pero syempre, importante talaga yung magsusulat po tayo. Pero sinasabi doon, ilagay mo din sa tablet of your hearts. Sabihin, isulat mo sa puso mo. Ilagay mo sa puso mo na sabi nga ng Samso, your word keep in my heart so that I'm not sin. Sabi ng Bible, your word keep in my heart so that I'm not sin. Sabi doon. So, ilagay natin para maging visible reminder. Ano may mga pwede nating visible reminder? Pwedeng apps, sa cellphone, pwedeng card, pwedeng mga pictures. So, may mga picture na tayo ngayon sa Facebook, sa Google, pwede kang kumuha, o sa mga ibang apps pa na pwede mong gamitin para po palagi po nating naalala or makinig po ng mga salita po ng Panginoon katulad na ito. No? Kami po gumagawa po kami ng short, puntahan nyo lang po, may mga shorts kami to remind us always the scriptures. So, ano pa, personal, yung write them the tablet of your heart, meaning then is meron kang personal commitment sa teaching ng salita po ng Panginoon. Sabihin, hindi mo talaga binibitawan yung bawat turo ng ating Diyos na buhay. No, may personal commitment ka sa salita po ng ating Diyos. Pangalawa, yung sinusulat mo talaga ito sa puso mo para maalala mo. Palagi hindi tayo makakalimot sa Word of God. Kaya po dapat binabind natin para always reminder at sinusulat natin hindi lang sa notebook, hindi lang sa pag-engrave sa bato, pero ginagawa ito para maalala mo palagi na huwag mong kalimutan na mayroong Panginoon. Tulad nito, lagi po nating pinapaalalahanan ng ating viewers na mahal po tayo ng Panginoon because huwag tayong makalimot. Kasi pwedeng, di ba, after Sunday, nakalimot ka na kaagad, di ba? Nakalimutan mo na agad ang Diyos, nakalimutan mo na magpasalamat, nakalimutan mo na humingi ng gabay, di ba, sa ating Panginoon. So, ayun ang gagawin po natin. Sabi niya, bind them on your fingers, write them the tablet of your heart. So, paano po natin may apply ito? Unang-una, prioritizing wisdom. Means, alam niyo po, in a world full of distraction, it is easy to forget the importance of God's words. Kaya importante po, palagi po natin ipapaalala, ipaprioritize na meron tayong wisdom, no, na binibigay po sa atin ni Lord. So, pangalawa, engagement. Actively applying them to your daily action and choices. Lagi mong i-apply. Lagi po natin i-apply ito sa araw-araw nating pamumuhay kahit saan aspeto ng buhay natin, sa relationship, sa trabaho, kahit sa personal life. So, ang salita po ng Panginoon is maggagabay po sa atin sa every part of our life. Di ba? Magagabay po sa atin sa buhay po natin. Kaya actively dapat engagement sa salita po ng Panginoon. Hindi lang sa social media, pero sa salita po ng Panginoon, ina-apply natin. Pangatlo pala, guarding your heart. Means we must protect our hearts from distraction or temptation that may lead us astray.
No, kailangan ah pinoprotektahan natin ang ating puso sa lahat ng distraction, sa temptation na maglalayo po sa atin, lalong-lalo na po sa mga ganitong mga season, di ba? Kaya importante po na meron tayong salita po ng Diyos. Babantayan po natin ito sa ating puso para hindi po tayo malid astray ng mga tukso sa ating mga buhay. So pangapat, embodying God's words. We can write His commands on your heart by reflecting on them by regularly allowing them to shape our thoughts and thinking, di ba? So our thoughts, thinking or action. Di ba? When God's word is truly written in our hearts, it's naturally overflow in our attitude and behavior. Kung ang salita po ng Panginoon, talagang naisulat natin sa ating puso, naturally, makikita po yan sa buhay natin, sa ugali natin, sa pamumuhay natin everyday sa ating buhay Kristiyano o kahit sino man tayo, no, na ina-apply yung Word of God, talaga ito yung magdadala po ng pagpapala po sa atin at magdadala ito sa maganda at maayos na pamumuhay. Maraming pong salamat at tayo po'y mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya na pinagkaloob mo. Panginoon, ito'y bagong araw na naman po para po sa aming mga anak mo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang paggabay at paalala po sa amin ng salita mo, Panginoon, na hindi lang ito namin ipasok sa aming dalawang tenga, pero ilagay po namin sa aming puso at may apply po namin sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoong Diyos. Marami pong salamat at salamat sa gabay at ilaw ng iyong salita, Panginoon, para hindi po kami maligaw, Panginoon, ng tukso at mga distraction sa mundong ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na malaman pa, bigyan mo po kami ng wisdom, maintindihan ang iyong salita. At naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang magkakaloob sa amin, Panginoon, ng bawat karunungan at kaalaman, Panginoon. Thank you so much. At dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat po ng may sakit, Panginoon, dinudulog po namin ang mga taong may sakit ngayon, ang mga taong dumadaan sa depression, ang mga taong, Panginoon, Lord, nakakaranas, Panginoon, ah, ng mga problema, Panginoon, na walang sagot, Panginoon, pero ikaw po magbibigay po ng sagot. In Jesus' name. Marami pong salamat, Panginoon. May your presence be with us for the rest of this day. Panginoon, lagi po namin pinapanalangin na hindi lang ito umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Panginoon, reach them out, Lord God, through your word. In Jesus' name, amen and amen and amen. Maraming pong salamat. At salamat po sa lahat po nag-subscribe. Nasa 600 plus na po tayo subscriber. Palapakan po natin. Thank you so much po for your support. At palagi po nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless everyone.